Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Magandang buhay mga bata! Kumusta? Tayo ngayon ay magkakaroon ng panibagong aralin sa Arts 2, Quarter 1, Weeks 5 to 6, Milk-Based. At ito ay may pamagat na Still Life. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong magiging guro sa araling ito. Magsimula na tayo! Tingnan ang mga bagay sa iyong paligid. Nakikita mo ba ang mga paborito mong prutas, bulaklak, puno, o hayop? Pansinin ang iba't ibang hugis at kulay nito. Masarap bang kainin ang bayabas na hugis bilog? Siyempre naman! O pagmasdan ang mga bulaklak na may iba't ibang hugis at kulay. Sadyang napakapayapa at napaka-relaxing kung tayo ay titingin sa mga bulaklak na gaya ng nasa larawan. Magagawa mo ba silang iguhit at kulayan ayon sa tunay na hugis at kulay ng mga ito? Halina ating tuklasin ang ating kakayahan sa pagguhit ayon sa mga tunay na hugis at kulay o still life. Basahin ang talata sa ibaba. Si Ana ay mahilig gumuhit ng iba't ibang larawan. Isang araw, nagbigay ng takdang aralin ang kanyang guro sa sining tungkol sa still life, kung saan ito ay ang mga tunay na bagay na iginuhit o ipininta. Naisip niyang iguhit ang iba't ibang prutas na nasa isang malaking lalagyan sa ibabaw ng kanilang mesa. Nagsimula siya sa pagguhit ng mga bilog dahil sa mga berdeng dalandan na naroon. Sumunod ang mga biluhabang guyabano at panghuli ang mga manggang kulay dilaw na hindi maipagkakailang hinog na sa kalipasan ng mga araw. Noon lamang niya napagtanto na ang still life na ipinagagawa sa kanila ng kanyang guro ay base sa pagguhit ng totoong mga bagay. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Number 1. Tungkol saan ang kanilang takdang aralin? Ang sagot, ang kanilang takdang aralin ay tungkol sa still life. Number 2. Ano ang kanyang iginuhit? Sagot, ang kanyang iginuhit ay iba't ibang prutas na nasa isang malaking lalagyan sa ibabaw ng kanilang lamesa. Number 3, ilarawan ang kanyang likhang sining. Ang sagot, ang kanyang iginuhit ay base sa pagguhit ng totoong mga bagay. Number 4, ano ang still life? Ang sagot, ang still life ay ang mga tunay na bagay na iginuhit o ipininta. Ano nga ba ang still life?
Ang mga tunay na bagay na iginuhit at ipininta ay tinatawag sa sining na still life. Tandaan sa pagguhit ng still life. Itulad ang kulay sa totoong kulay ng bagay. Itulad ang hugis sa totoong hugis ng bagay. Ayusin ang mga bagay. Ang iba ay sa harapan, ang iba naman ay sa likod. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Gumamit ng mapanuring mata sa pagtingin sa larawan sa ibaba. Tingnan mabuti ang larawan. Number 1. Ano ang tekstura ng bulaklak sa florera? Ang sagot, ang tekstura ng larawan ay biswal. Tandaan, may 3 uri ng tekstura. Una ay tunay, ikalawa ay artipisyal, at ikatlo ay ang biswal. Dahil ang larawan ay nasa teksurang biswal, pero may tekstura din na makinis, magaspang, madulas, mabako, makinis, o makapal, o mapino. Maaaring isa dyan ang magiging sagot ng mga bata. Number 2. Maaari mo bang tukuyin ang linyang ginamit sa pagguhit ng larawan? Ang sagot, pakurba-kurba o linyang tuloy-tuloy. Number 3. Saan magkakaiba ang bawat larawan? Ang sagot, sa pagkakataong ito, malaya kang isulat ang iyong mga napuna sa bawat larawan. Number 4. Alin sa dalawang larawan sa palagay mo ang still life na guhit? Unang larawan o pangalawang larawan? Ang sagot, pangalawang larawan. Mahusay! Gawain sa pagkatuto bilang 3. Hanapin sa hanay B ang mga bagay na may kapareho na katangian ng tunay na bagay katulad ng nasa hanay A. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1, ang tamang sagot ay letter B. Ang number 2 naman ay ang tamang sagot ay letter C. At ang panghuli naman ay letter A. Nakuha mo ba ng tama? Kung oo, magaling! Gawain sa pagkatuto bilang 4. Iguhit ang paborito mong bulaklak ayon sa tunay na hugis nito. Kulayan ito ayon sa tunay nitong kulay. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Narito ang halimbawa ng maaari mong iguhit. Mga bulaklak, kulayan natin. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Pagmasdan mo ang kapaligiran sa inyong kusina o hardin o sa kapitbahay. Pumili ng nais mong iguhit gamit ang still life. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Ito ay may pamagat na sining mo, ipakita mo.
Gawain sa pagkatuto bilang 6. Gumupit ng 3 larawan sa magasin o dyaryo ng hayop o halaman na nagpapakita ng still life. Gawin ito ng may kasama sa bahay upang gabayan ka at idikit ito sa iyong sagutang papel o sa iyong kwaderno. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Gumawa ng isang likhang sining na still life. Sumulat ng 3 pangungusap ukol sa inyong likhang sining. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Isulat sa patlang ang tama kung ang isinasaad ng pangungusap ay wasto at mali kung hindi. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Number 1. Ang pangkat ng mga tunay na bagay na iginuhit o ipininta ay tinatawag sa sining na still life. Ang tamang sagot, tama. Number 2. Ang pula, asul, at berde ay pangunahing kulay. Ang sagot, mali, dahil ang mga pangunahing kulay ay pula, asul, at dilaw. Number 3, ang pagguhit ng isang bagay sa likod ng isa pang bagay ay nakakalikha ng tinatawag na overlap. Ang tamang sagot, tama. Number 4, sa pagguhit ng still life, kinakailangang katulad ang hugis sa hugis ng tunay na bagay. Ang tamang sagot, tama. Number 5, maaaring ibahin ang kulay ng guhit sa still life base sa anumang kulay na naisip. Ang tamang sagot, mali. Nakuha mo ba ng tama lahat? Kung oo, mahusay. Great job, kids! At dito nagtatapos ang ating aralin. Binabati kita dahil sa napakahusay mong pagsagot sa mga gawain. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong guro. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!